Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Maynila. Update tayo dito sa Pasig River Esplanade. Ito na ngayon ang latest na progress. Yung dun sa dulo na semento na. Ito na nga ang phase 4 ng Pasig River Esplanade Project. Mula dito ay dadaan din yan sa ilalim ng tulay, papunta sa kabila sa may Loton Ferry Terminal. Medyo maiksi lang itong phase 4 kaya asahan natin na mabilis lang din ito matatapos. Ang phase 3 ang pinakamahaba sa Pasig River Esplanade Project. Ayan guys, dito na itatawid sa kabila. Andito na nga yung mga ilalagay pa lang ng mga poste. Sinarado na rin itong area. Sana talaga matapos na itong Pasig River Esplanade Project dito para naman luminis na talaga yung area na yan na napakadami mga basura. May mga informal settlers din na nakatira dyan sa ilalim. Siguro kapag naitayo na yung project dito, matulungan na silang ma-relocate sa ibang lugar. May ginagawa na ngayong clearing dito sa labas ng Manila Central Post Office Building na nasunog ilang buwan na nakaraan. Sisimula na kaya ang major restoration sa building na ito? Yan ang abangan natin. Hindi na tayo pupunta doon sa dulo ng phase 1 kasi nga sarado pa yan dahil ginagawa pa yung phase 4 na connected sa phase 1. Diretso na tayo papunta doon sa phase 2 at phase 3. Malapit na nga ang pagbabalik ng kilalang mayor ng Maynila, Yorme Isko Moreno, kaya ngayon pa lang ramdam na agad ang konting pagbabago. Eto na at nagkakaroon na nga ng repainting at rehabilitation dito sa Jones Bridge na isa sa mga proyekto niya noon ang major rehabilitation nito. May mga inilagay din dyan na mga pailaw. Ayan, makikita nyo naman good as new na ulit ang Jones Bridge. Yun nga lang dito sa ilog, napakarami mga basura.
Yan nga ang sinasabi ko kanina, ang mga informal settlers na nagtatapon ng mga basura sa mga ilog, kailangan na talaga na ma-relocate. Wow, andito na nga tayo sa phase 2. Ito na ang finishing talaga ng buong phase 2. May napansin lang ako dito, meron na mga pailaw. Ito na yung bagong kulay ng pintura na ginamit nila sa baluster. Pati dito sa mga hagdanan, patuloy din ang rehabilitation. Ganito mangyayari kapag highly maintained ang isang tourist attraction. Sa ngayon ay sarado pa rin itong viewing deck area sa taas. By the way, yung kabilang dulo nito, nasimulan na ang finishing. Siguro ngayon ay tapos na. Tara, puntahan natin. Wow, yung buong kahabaan pala talaga ang pininturahan nila ng bago. Akala nga natin na tapos na ang Pasig River Esplanade Phase 1, 2 at 3. Wala nang progress na magaganap, pero ito nga, patuloy pa rin ang development ng area na to. Ayan, pati sa taas sa pinturahan na din. Marami na mga cafe dito, mga restaurant. Pwede nang kumain dito at magmerienda. Isa pang napansin ko at nagulat ako sa lakas ng tugtog. Marami na palang speaker ang inilagay dito. Ayan guys, oh, puro speaker na yan hanggang dun sa dulo. Magkakaroon na ba dito ng music and light show? May mga bagong pailaw at mga speakers. Halos fully occupied na nga itong mga commercial space at pagandahan na ngayon ang mga pwesto nila. Tapos na ang major restoration sa isang building dyan sa may Escolta. Yung ibang mga commercial space may mga bagong opening pa. Ganyan dapat yung mga cafe at mga restaurant para aesthetic tingnan. Ang lakas talaga ng tunog nito mga speakers. Tingnan na natin ang finishing dito sa kabilang dulo ng phase 2.
Wow, eto na nga sinasabi ko, ang ganda na. Kung i-compare natin dun sa dati na rough cement lang, akala nga natin yun na yun pero ito pala, mayroon pang finishing. So ayun guys, ito na nga, napakaganda na yung kabilang dulo ng phase 2. Ang buong viewing deck area dito sa taas ang magkakaroon na nga ng finishing. Kaya pala yung mga vendors dyan ay wala na. Mabuti naman kung ganon, mas maganda na ang bagong Pasig River Esplanade Project. Sobrang kintab na nga dito para madudulas ka na. Sana mapanatili talaga na maayos at malinis ang Esplanade Project. Dadaan tayo dito sa mas pinaganda na Plaza Mexico, papunta doon sa Phase 3. Pwede naman pala magkaroon tayo ng mas maganda na mga tourist attraction. Andito na nga sa baba ng Binondo Intramuros Bridge ang mga vendors. Eto na yung bagong pwesto nila. Simula naman dito sa Phase 3, ito na isakop at under na ng Intramuros Administration. Ang bilis na nga ng progress dyan sa kabila sa Binondo. May sarili ding food market dito sa Intramuros Riverside Park, Phase 3 ng Pasig River Esplanade Project.
Anong masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.